Sa nawasa po. Para pong nalulungkot kasi po ako lang po yung kumakain mag-isa. Siyempre po kasi hindi ko po kasama yung magulang ko. Kailangan pong tipirin. Ako lang po mag-isa. Yung mga aso ko lang po, iniwan ni mama. Siguro po bata pa po ako noon. 1,000 lang po. Naglalakad lang po papuntang mga 30 minutes po. Para pong wala po akong masasabi kasi po sa ilang taon niya po kaming iniwan. Shout out mga kalingap. At ayun po ay mayroon tayong pupunta na isang pamilya, no. At ang balita po, ito po ay nag-iisa. Habang yung kanyang nanay naman is isang kasambahay. Pero sa kasalukuyan, yung kanyang nanay ay malayo sa kanilang bahay o sa ibang bayan na mamasukan. Kaya mga kalingap, mga kaibigan, ayan, samahan nyo ko at aalamin natin ang kwento ng dalagitang ito. Maraming salamat po, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At ayun, nagpapasalamat din tayo sa ating mga kasamahan dito sa Pilar Landing Pad, Kalinga Pusi, Mara 77 Vlog, at shout out din sa landing pad ng Gumaka, at shout out kay G. Murillo Vlogs, at sa kanyang deputy na si Kalinga Plidya, at sa kasama nila na si Bilyonis TV. Tayo pa nagpapasalamat kina Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chonila Reyes, Tita Eman Farm Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan. At ayun, shout out din Mama Sinya Vlog, Dalagang Isay, OFW Angel, Gisa Mix Vlog, Dialabs Official. Shout out din Bayuna TV, Mami Jo TV, Kuya Potpot at Katangay PLC. At huwag din po natin kakalimutan i-support Kalingap Tatay Papsi. At huwag din po natin kakalimutan mag-like at i-share ang mga ganitong video. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe at i-click nyo yung bell para lagi kayong updated sa mga video ganito. So mga kalingap, tara puntahan natin at aalamin natin ang kwento ng dalagitang ito. So yung mga kalingap, yan, papunta tayo sa isang bahay. You know? Ito yung daanan nila, papasok. Hello ate. Hello. Yan. Pwede ba ka bang makakwentuhan ate? Opo. Lang. So yung mga kalingap, kausapin natin itong dalagita na to. Nakasalukuyang naglalabas sa ngayon, no? Di pwedeng isuot mo tong mic para makapagkwentuhan tayo. Ipit lang natin. Yan mo yung damit mo yan. Yan. Anong pangalan mo ate? Edlin po. Edlin. Semera. Ilang taon ka na? 17 po. Sinong kasama mo dito sa bahay niyo? Ako lang po mag-isa. Bakit si mama at papa mo? Ano po, yung mama ko po nasa trabaho po, tapos yung papa ko po, wala na po. Saang trabaho si mama mo? Ano po, ngayon po, nagtatrabaho po siya sa tabako po. Anong trabaho niya doon? Ano po, nag-aalaga po ng bata. Ano siya? Ang tawag doon, kasambahay, ganun? Opo. Nag-aaral ka sa ngayon? Opo. Anong grade ka na? Grade 12 po. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Ako lang po mag-isa. Sino ang kasama mo dito sa bahay ninyo? Yung mga aso ko lang po. Yung Aso? dalawang aso ko po. Wala ka bang nakakasama dito na pag wala si mama mo? Ano ba ang uwian niya? Ano po, kada isang buwan po. Tapos pag natutulog ka rito sa gabi, sino ang kasama mo? Ako lang po mag-isa, tapos yung dalawa ko pong aso yung nagbabantay po. Kailan pa si mama mo nagtatrabaho bilang isang kasambahay?
Ano po, matagal na po. Ibig sabihin, ikaw lagi ang mag-isa dito. Opo. Paano yung, ano mo, yung pag-aasikaso ng pagkain mo, yung bang papasok ka mo, nag-aaral ka. Paano yun? Sino nag-aasikaso nun? Ako lang po mag-isa. Buti kinakaya mo yun. Opo. Yun. Itong bahay na to sa inyo to. Opo. Okay. Sino mga kalingap ang ginagawa ng batang ito o ang ginagawa ng dalagitang ito? Nadatnan natin siya, naglalaba. Yan. At yung kanilang bahay, ito. Yan. Yan mga kalingap. Buti yung bubong ng bahay nila is zero naman. Yan o. Yan sa mga kalingap, mga kaibigan. Yan. Makikita natin yung kapaligiran ng bahay nila, no? Yan. Idlin ba? Tama ang pangalan mo? Opo. Idlin Simira, 17 years old. Ilang taon ka nung kasalukuyang nagtrabaho o nakapag-isip na magtrabaho si mama mo sa malayong lugar? Kasi hindi ko na po matandaan yung kung anong ilang taon po akong iniwan ni mama. Siguro po bata pa po ako noon. Ibig sabihin, magmula nung si mama mo naisipang magtrabaho sa malayong lugar bilang isang kasambahay, ikaw na talaga ang mag-isa dito sa bahay na to. Opo. Paano yun pag halimbawa papasok ka, sa'yo lahat? Opo. Hindi ka ba nalulungkot sa sitwasyon na ganun? Hindi naman po. Kumbaga nakasanayan mo na. Opo. Ano yung tubig ninyo dito? Saan kayo nag-iigib? Sana po, sa balon po. Sa balon. Wala kayong nawasa dito or pwedeng pagkuhanan ng may nawasa? Wala po. Ganon. Buti nakakayanan naman ni mama mo yung sa pangtustos at magkano ba yung sahod ni mama mo sa kanyang trabaho? 3K lang po. 3,000 sa loob ng isang buwan. Opo. Magkano naman yung iniiwan sa'yo ni mama mo tuwing siya ay papasok or aalis para pumasok? 1,000 lang po. 1,000, buti napapagkasya mo yun sa isang buwan. Kinakasya ko po. Kinakaya naman po ng budget. Sa pag-aaral mo, kumusta naman? Ayos naman po. Nagsumasakay ka pa ba o namamasahe habang pumapasok sa school? Naglalakad lang po papuntang school. Mga ilang minutes yung nilalakad mo papuntang school? Mga 30 minutes po. Oh, 30 minutes. Opo. Anong oras ang pasok mo? 7:30 po. 7:30. So, kailangan mong magising ng maaga kasi ikaw yung nag-aasikaso sa lahat para sa Opo. sarili mo. Ganun. Pero ano ba, wala bang tricycle or pwedeng sakyan yan papasok ng school? Meron naman po, kaya lang po magbabayad ka po. Magkano yung pamasahe? Ano po, 15 pesos po. Sa 15 pesos, isang araw 30. Opo. 30 times 5, so 90 every week. Aba. So, times 4. Ba, malaki-laki, no? Sa 1,000 na iniwan sa'yo ng mama mo para sa budget mo is kukulangin nga. Lalong-lalo na sa pagkain mo na ikay mag-isa, tama? Opo. Wala bang nakakatulong sa inyo? Sa mama mo, ilan ba sila magkakapatid? 6 po. 6. Sa 6 na magkakapatid nila mama mo, wala bang nakakatulong sa inyo? Wala po. Bakit? Wala rin po kasi silang medyo kapos din po sa paghahanap buhay. Bakit wala ang papa mo dito? Iniwan na po kami ni Papa
ano po, magmula po bata pa lang po ako. Nakita mo naman yung papa mo ng personal. Hindi po. Pero alam mo yung pangalan ng papa mo. Ano po. Namimiss mo ba siya? Hindi naman po. Kung sakasakali makita mo yung papa mo sa personal, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ano po. Para pong wala po akong masasabi kasi po sa ilang taon niya po kami iniwan. Pinabayaan niya po kami. Sa palagay mo may ibang asawa na si papa mo? Siguro po, kasi matagal na rin po. Ulat sa pool ba, hindi mo nakita yung papa mo? Hindi po. Ang iniisip ko dito, ano ba, Idlin, no? Yung sa lalong-lalo na dun sa gabi, kasi sasabi mo na ang kwento mo nga ikaw lang mag-isa. Ano po. Magmula nung ikay nagkaisip, ay si mama mo ay naging isa ng kasambahay. Sa pagiging isang kasambahay niya, ano pa ba yung additional or meron ba siyang additional na trabaho or pagkakakitaan? Opo, pag minsan po, nag-extra po siyang makipaglabada. Mm-mm. Yan po. So dito sa lugar na to, kung sakasakali ba pinagpatuloy niya yung pakikipaglabadahan dito, alin ba yung mas okay yung pakikipaglabadahan dito sa malapit sa inyo or yung isa siyang kasambahay na malayo sa inyo? Sa palagay mo, ano yung mas the best? Ano yung mas Yung maganda? ano po, yung pakikipaglabada po. Mm-mm. Okay. Bakit naisipan naman ng mama mo na sa malayo at iwanan ka rito? At ayun nga, sabi mo, every month lang siya kung umuwi dito. Bakit naisipan ng mama mo? Ano po, para po, kahit pa paano po, mas lumaki-laki din po yung mga niya, yung sahod. Para po kahit pa paano, makadagdag din po sa mga gastusin dito. Bakit yung pagiging isang labandera niya sa kasakali dito, magkano yung kinikita niya? Ano lang po, 150 lang po kada araw. 150 sa loob ng isang araw. Apo. Araw-araw ba mayroong nagpapalabada? Hindi po araw-araw. Paminsan-minsan lang po. Okay, so ganun nga. Pwede nga siguro na kasi dito sa lugar ninyo na to, napapansin natin, yun yung mga kalingap, mga kaibigan dito kasi sa lugar nila, no, ay medyo, yung mga kapitbahay, ilan-ilan lang din. Sa iyong palagay, halimbawa, may tutulong sa'yo, ano yung pwede mong mahiling, ano yung pwedeng itulong sa'yo sa palagay mo? Ano po yung, mahiling ko lang po yung makapagtapos po ako ng pag-aaral. Kasi po hindi po kinakaya ni mama kasi po may sakit din po yung mama ko. Ano yung sa palagay mo posibleng maitulong sa'yo sa pag-aaral mo? Kahit ano pong tulong, basta po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Yun lang po ang hiling ko, yung makapagtapos po ako, yung lang po ako sa magulang ko. Makatulong po. Ano yung, anong grade ka na ngayon? Grade 12 po. Grade 12. So, matatapos ka na ng high school, tama? Na po. Pag natapos mo yung high school year mo, ano yung gusto mong course? Ano po, criminology po. Wow, criminology. Dito ba sa lugar dito sa Donsol, meron bang school na gano'n? Wala po siguro. Saan ang meron? Sa ano po, sa Legazpi po yata. Saan ba kayo nag-iigi banda? Doon po, sa medyo malayo-layo din po.
Paano na lang kung wala yung balon na yan? Sinong gumawa ng balon na yan? Yung ano po, yung tito ko po. Okay. Ano ba ang trabaho ng tito mo? Bicycle driver po. Okay. Sa araw-araw ba yan yung ginagawa mo? Nga po. Saan kayo kumukuha naman ng inumin? Sa ano po? Sa Nawasa po. Ang inumin ninyo, ang inumin mo is Nawasa. Opo. So yung mga kalinga po, no, mga kaibigan, ang hirap ng sitwasyon ng batang ito, no? Ayan. Kasi, yun nga, sa araw-araw ito yung ginagawa niya at siya ay mag-isa. Diba? Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo na ganito? Hindi naman po kasi sanay na naman po ako. Yung, siyempre, di ba, pag kumakain ka mag-isa, anong naiisip mo sa lagi-lagi na ganon? Para pong nalulungkot kasi po ako lang po yung kumakain mag-isa. Siyempre po kasi hindi ko po kasama yung magulang ko. Tapos ako lang po mag-isa. Sa akin, Evelyn Chimera, ano yung pwede mong mahiling sa akin? Yung ano po, matulungan mo lang po ako makapagtapos ng pag-aaral. Yun lamang po. Kailan ang uwi ni mama mo dito sa inyo? Sa susunod na araw pa po. Buti may budget ka pa para sa sarili mo. Meron pa naman po. Ibig sabihin yung iniiwan sa'yo ng mama mo na 1,000, pag uwi niya, meron pa. Opo. Ganun ka katipid mag-budget para sa sarili mo. Opo, kailangan pong tipirin. Anong oras ang uwi niyo sa hapon? 4:30 po. So 7:30 to 4:30. Tapos pagdating mo ng galing school, mag-aasikaso ka na naman ng para sa sarili mo. Opo. Buti wala ka pang boyfriend. Wala pa naman po. May umaali-aligid na ba? Wala po. Talaga? Totoo. Opo. Okay. So, yun, Edlin Chimera, pansamantala hanggang dito muna yung ating pagkukwentuhan, ano? Kasi naabala yata kita sa iyong ginagawa at hayaan mo kung may makakarating sa iyo na tulong, ano? Akong bahala, ipaparating ko yan sa iyo, no? At huwag kang mag-alala, babalikan kita sa mga susunod na araw, ano? At magkukwentuhan tayong muli, no? Opo. Okay lang ba sa iyo? Opo.